Ito ang pinakamainit na balita ngayon. Prioridad na ng Senado ang charter change o pag-amyenda sa batas matapos sabihin umano ni President Bongbong Marcos na dapat ay Senado ang manguna sa usaping ito. Sinabi ni Senate President Juan Miguel Zubiri na ang naging mandato ni Pangulong BBM ay ang Senado na ang manguna sa panukalang charter change. Sabi niya sa akin at kay Speaker, sabi niya, why doesn't the Senate take the lead in the discussions of the economic provisions and then you approve your version which the House can adopt? So that was the position of the President. Dagdag pa ni Senador Zubiri na kasama umano si House Speaker Representative Martin Romualdez sa nasabing pagpupulong nila ni President BBM na umano'y nasa likod ng People's Initiative. Para hindi na tayo maglalagay pa kung ano-ano pang mga amendments na sa tingin natin ay magagalit ang taong bayan. Kanina ay formal nang naghain si Senate President Zubiri ng resolusyon of both Houses 6 na nagpapanukala ng pag-amyenda sa konstitusyon. Nauna nang sinabi ni Senador Amy Marcos na hindi katakataka ang issue na si House Speaker Romualdez ang nasa likod ng kumakalat na People's Initiative issue dahil ang mga pangalan at mobile numbers na lumitaw sa isinagawang People's Initiative signature campaign para sa Cha-Cha ay konektado sa mga staff ng kanyang pinsan na si Speaker Martin Romualdez. Lahat ng staff niya, yung mga pangalan na nagte-text sa mga tao, tapos yung mga numbers, mga staff ng speaker. So, hindi mo masisisi yung tao na siya yung tinutumbok. So, mukhang surprise gift daw para sa SONA. Di surprise, talaga lahat tayo na. Surprise sa PIPI na yan. Nakaka-nervous naman. Hindi ko alam kung alam niya o hindi. Ayon pa kay Senador Amy Marcos, ay tila may umuudyok dito kay Speaker Martin Romualdez. Dahil noong kabataan umano nila ay hindi umano ito nangarap ng mataas na posisyon. Pero nakakagulat di umano ang mga pagbabago at biglang may mga nakakagulat na isyo na naglalabasan. Okay naman si Martin, ang barkada ko yung eldest brother niya. Pero si Martin, okay naman hindi ko maintindihan sinong kumukwertas dyan at bakit naging ganyan. Kasi parang pabanjing-banjing lang naman si Martin. Pero alam naman natin na iba pala na naging ganito. Siguro may tumutulok, may umuudyok. Biglang nagkakaganito na nagugulat naman ako. Kasi yung mga huling mga text at yung mga huling utos sa iba't ibang distrito nanggaling na rekta sa opisina ni Speaker Martin. Nagtataka ako, may mga utos na kailangan isubmit na kahapon kasi deadline nga nila kahapon, yung January 12. Nagbigay naman ng reaksyon si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque sa pagkakadawit ni Speaker Romualdez sa signature campaign ng People's Initiative. Sabay-sabay nating panoorin mga kababayan. Alam niyo, habang malamig ang panahon, painit ang politika. Ha? Oo. Abay, ano ba itong nadawit na raw si Speaker Martin Romualdez? Ako naman nagtataka. Wala namang mangyayari sa Kamara na hindi alam ng Speaker, bakit nakapagtataka pa tayo? Pero paano ba siya nadawit? Hindi ko alam kung paano talaga siya nadawit. Magabat ako, wala talaga nangyayari po dyan sa Kamara na hindi alam ng Speaker. Pasimuno nga ang Speaker dyan, kaya nga gumagalaw sila Nakita niyo na ba yung instructions na nanggaling sa the Office ng Secretariat ng Kongreso? Pinadala sa lahat ng mga congressmen, no? At sinabi na, ayan, kinakailangan kumuna kayo ng at least 3% sa inyong mga distrito dahil yan ay requirement, no? 12% nationally at 3% kada distrito. No? At sinasabi na kumuna kayo ng mga abogado, no? Doon sa ibang mga lugar ninyo. No? Siyempre, dawit dyan ng Speaker dahil wala naman nangyayari dyan sa Kamara na wala niyang basbas. Pwede ba? Huwag na tayo maglukuhan. Pero ano yung, bakit ngayon sinasabi ni Senator Amy, si SAP, super ate of the President, na hindi siya nagtataka na nadawit si Speaker? Ano ba yung mga pangyayari na finally talagang tumutok na kay Speaker itong bribery
Initiative. Gaya din ng sinabi mo, attorney, nakarating din sa kanya ang impormasyon na yung mga staff daw ng ating speaker ang nagpakalat ng mga impormasyon patungkol nga dito sa People's Initiative. Yung dito. nakuha kong impormasyon. Yes, and then mayroon din siyang mga na-monitor at by December pa raw na meron na siyang naririnig na ugong nitong People's Initiative. Mamaya, ikukumpirmahin natin yan sa kanya. Dahil posible natin siyang makapanaya mamayang alas 8 ng umaga. Ang kumalat pa nga, mga timeline. Abay, ang gusto pala nila meron ng People's Initiative pag Ang regalo. mag-birthday daw kay PBBM. Oo. Bakit regalo? Sinabi naman Birthday ni PBBM. Sona. Parang si Sona. Sa Sona. Ewan ko ba Ang kung Sona. saan na yan, Ang o Sona. birthday, Oo, no? ang Pero ang punto, bakit magre-regalo? Ayaw naman niya ni PBBM. Ayaw pa kaya niya or nagbago na rin ang ihip ng hangin? Kasi alam mo naman, madalas magbago ng isip at ang ihip ng hangin ating presidente. Dati talaga sinabi niya, hindi ko kinakailangan ng charter change sa economic provisions para lang magkaroon ng pag-udlat. At talaga namang umulad ang Pilipinas. Tayo pinakamalakas ang pag-udlad sa hindi lang sa Southeast Asia, kundi isa sa pinakamalakas sa buong daigdig na walang charter change. So nagbago na kaya ihip ng hangin. Ang nakapagtataka lang ako kay PBBM, alam niya na talagang divisive itong ganitong mga initiatives ng ating speaker at ng mababang kapulungan. Pero talagang palagi siyang tahimik. Sasabihin ko na nga, meron akong tinawagan na napakataas ang Malacanang, napakalaki ng presidente. At sabi ko, bakit ba hindi naghihimasok si presidente at pigilan ang mga kung ano-ano ginagawa ng kanyang pinsan na si speaker? Ang sabi sa akin, the president will not do that. Hindi ko alam po ano ibig sabihin niya. Siguro, iniisip niya, matanda na si speaker, alam na niya ang ginagawa niya, o di naman kaya, yung separation of powers, no? Yung separation of powers, kaya lang naman siya speaker dahil siya ay presidente, no? So wala namang separation of powers talaga yan, no? Theoretically speaking, meron. Pero sa katunayan, pwede ba yung separation of powers sa lahat ng biyahe sa abroad, kasama si speaker? O nasa ng separation of powers ninyo, no? So, pag merong biyahe, walang separation of powers. Pero kapag kinakailangan pigilan, dahil ito po ay nakakasira sa ating pagkakaisa sa bayan, ay merong separation of powers. So hindi ko talaga alam kung anong kamandag ang merong si speaker ng presidente ay tikom sa kahit anong ginagawa, miski alam natin na ito ay hindi nakakabuti sa ating bayan dahil nagiging hati-hati tayo, no? Mag-aaway-away na naman ang Pilipinas dahil dito sa bribery initiative na ito, no? At syempre, nandiyan pa rin yung katotohanan na binababoy po yung konsepto ng People's Initiative na sana po ay isang institutionalized manner para ipatupad yung nangyari sa atin noong 1986, no? People power, dahil mantakin mo, taong bayan na mismo ang po pwedeng magpasa ng batas at propose ng pag-aaminda sa ating saligang batas na isang sagradong dokumento dahil yan po ang pinakamataas na batas sa ating bayan. So ang tanong ko lang, bakit kapag merong kontrobersyal na naging dahilan ng pagkakahati-hati ng bayan ang ating speaker, Mr. Speaker, tahimik ang PBBM. Miski alam naman niya na pwede naman niyang itigil. O gaya nung ginawa sa impeachment ni VP Sara. O di ba, maugong yung impeachment na yun at walang kaduda-duda, papunta na yun doon. Pero nagsalita siya malinaw. Bagamat sa sinasabi ng iba na matamlay, malinaw pa rin sinabi niya. The Vice President should not and does not deserve to be impeached. Di tigil. Di dapat sabihin lang ng Presidente, itigil niya ang paggamit ng kaban ng bayan para sa bribery initiative. Kayo ba'y naniniwala na may pribadong mamamayan na gagastos na ganitong kalaki para sa charter change? Ako, hello, baka meron, kung naniniwala ka dyan, meron akong lupang bebeta sa inyo.